Good evening! Hindi, joke lang. Ganda nun, parang medyo na Ano na tayo ate medyo ngayon, na ano na natin, oo, nakukuha na natin, 'di ba? nag-i-improve na. Oo naman Yeah. episode 9 na 'to, eh. 'Di ba nga episode 10 sabi mo? Baka episode Episode 10 10. magpe-perfect na 'yan. Mm. Salamat po sa 2 viewers natin. Ayun, ano bang ano, ay may chichika muna pala ako sa'yo. Hmm. Nakita mo ba yung sa Facebook na nagagalit daw ang Thailand ba yun, tsaka Philippines dahil si Singapore daw binayaran si Taylor Swift para hindi mag-perform sa ibang Southeast Asian countries. 'Di ba may Eras Tour sa ano, Mm. sa Oo. Singapore? Alam mo, hindi ako maka-relate kasi hindi ako fan ni Taylor Swift. Maraming magagalit sa akin, pasensya na Hindi talaga. rin ako fan, kaya lang kasi yung favorite team ko sa football, yung Mm. Chiefs. Yung tight end dun na Oo. si Travis Kelce ay boyfriend ni Taylor Swift. Kaya lagi siyang Okey. laman kahit na related sa football, lagi Kaya siyang yun pala yung joke andoon. ni Jokoy 'no? 'Di ba? Mm. Oo, yun 'di ba? Sa Tungkol dun, NFL, oo. oo, ayun. But anyway, Kaya nandun si pala. Jelly Mar kahit sa ano, Oo nga nakita ko sa nandun si concert. Jelly-Mar. Tsaka si Angela, saka yung basta may maraming mga ano, Oo nga, maraming mga naano ko nagpunta. nga yung naiisip ko yung ano ate yung, ah, tawag dito, yung inspiration na binibigay ni Taylor Swift, 'di ba? Pero hindi kasi ako Swiftie kasi parang ibang genre kasi ng music yung gusto ko, eh. Medyo nandun ako sa rock and roll, yung mga Mm, ganyan, yung mga oo. tugtugan kaya pero, magaling siya for Oo me. naman ng bata pa bilyonaryo na, eh. Mm, Tsaka mm. maano, And mukhang maganda generous siya. siya, eh. Oo, mukhang generous kasi yung mga nakikita ko na sa online na sa mga bawat state or city na pinupuntahan niya, nagbibigay siya ng malaking donation kunyari dun sa food bank or sa Oo. mga shelter, ganyan. Tapos nung last year, dahil sobrang successful ng tour niya rito sa US, lahat ng mga trucker, yung mga truck drivers, kung ilan man yun, binigyan niya ng tigwa $100,000 bawat isa. Dapat Tapos pala yung pumili tayo. ibang mga staff din meron din daw mga malalaking bonus. So ano siya, Oo. hindi siya madamot, hindi katulad hindi Kaya naman pala lahat ganun ng yung effect niya 'no? Kaya pero sobra-sobrang siyempre ano. marami siyang haters kasi hindi naman mawawala yun, eh. Pero Anyway, alam mo nagandahan ako sa kanya and hindi niya kailangan yung magpakita masyado ng flesh para sa ano, 'di ba? Medyo conservative pa rin yung ano niya, yung mga datingan niya, eh. Sa pananamit, sa ganyan. pero sa concert ano siya nakatanga. Ay gano'n, hindi ko ay ate wait lang, may surprise ako sa mga viewers natin bukod sa Oo nandito nga. si ate ay sabi niya ay present siya pero sabi niya kanina magfa-file daw siya ng, leave of absence ngayon. Sabi niya kaya nandito siya ngayon. Meron Meron tayong akong ano surprise ano. oo, sige nga ate pakilala mo siya dali. Ikaw Ikaw na, mag-welcome sa gusto mo kanya. yan, eh. Hindi joke lang. Si Beshi, sige na pakilala mo si Beshi. Beshi! Ay, oh, gwapo naman yan, oh. Hello, hello, hello. Ayan. Alam mo kaya tayo may Hmm. special co-host ngayon kasi sobrang special din nung guest natin. Oo, Oo. at saka ate hindi siya Oo. kaladkarin Saka kasi alam mo saka sobrang mga nahatak lang ako few hours ago. Few Sabi niya minutes few ago. hours, eh, Anong few few hours? sabi Few ko, minutes uy lang. sabi ko, "Uy, nandito ako mag-isa sa StreamYard, pasok ka nga." Tas sabi pumasok talaga. Madaling Galing ng kausap character yan. development from speaker to host. Oo, lakas ng ano, ang bilis ng promotion. Ayun nga, special kasi ang guest natin ngayon dahil sobrang thankful talaga ako sa technology. Alam mo ba 'tong guest natin, hindi ko sasabihin kung anong year kasi mabubuking nila yung edad ko. Ilang dekada na nung huli kami nagkita as in sa school, grade 4, hanggang grade 4 lang sila dun sa St. Jude. Tapos lumipat sila ng school, tapos siyempre telegrama pa lang nung mga panahon namin, wala pa namang mga Facebook kaya Ate sabi ni Daniel, oh, yung mga sulat daw sa kalapate. Yung pinapada yung Oo. At pinapadala saka daw namin sa yung mga sulat sa kalapate. bote, ate, sa Oo. bote. Oo, mga gano'n palang communication nun kaya wala kaming ano, contact. So, buti na lang dahil sa Facebook nagkaroon uli kami ng communication nito, si special guest.
Ayun, after ilang decades. Yun, Mga ilang decades yan. overseas. Sobrang important ang ating guest ngayon. Hindi na nga natin sabihin yung decade kasi nga daw mabubuo. Eh, di ba nabuko na ni Genevieve yung ano mo, yung age mo? Shout Ikaw out kay kasi Genevieve. sabi. Hi, Genevieve. Pinoy Nomad. Oo. Ayun, ayan na natin, introduce na natin, nakaka-excite. Dito sa Kwento Mo Kwento mo yan. Yung nagsalita, Daniel, nainis kami. Hindi, ala sa script. Hindi ako na-inform. Hindi kasi naman 5 minutes ago lang natin sa inaya, yan eh. Papasokin na natin yung guest Papasokin na natin natin. ang ating ano, oo. Uy, oh. Hi! Ay, nakamute sila rin. Ayun. Hello po. Hello. Good evening. Hi, El. Si Hi, Elwin. Archie and Daniel. Si Hello Elwin po. ang classmate ko nun sa ano. Sana may mga Judeans na nanonood kasi inano ko sa Facebook na ano, na Judean yung guest. Si Elwin, kambal sila. Isa si Ella. Classmate, hanggang kinder kayo nag-start sa St. Jude? Or Yeah. grade 1 or mula kinder hanggang grade 4? Hanggang grade 4. Basta ang natatandaan ko, silang magkapatid, sobra silang mahinhin, na mabait. Alam mo yun, yung maayos laging, di ba pag elementary, parang takbo-takbo, pawis-pawis, ganyan, mukhang dugyot. Pero sila, lagi silang sila ni Ella, lagi silang mukhang fresh. Tapos, alam mong, Hindi nakakarawan. hindi talaga, sila. Feeling ko kaya siya mukhang fresh, laging nabababara ng aircon, gano'n. Oo. Kutis babad sa aircon. Ganun ang itsura nila, na laging, tas mabait sila pareho, na tipong pag may mga ililista sa blackboard na most behave, lagi silang nandun. Kasi sila tahimik. Hindi ka na matandaan. Tahimik silang magkapatid. Ate, may question ako. Di ba sabi mo kambal sila? Nadidistinguish mo kung sino si Ella and si Elwin? Hindi nga. Di ba kahapon ba yun, sabi ko, naguguluhan pa rin ako kung sino, pag sa picture, kung sino si Ella at si Elwin. Sabi niya, yung nunal. Tapos tinignan ko yung picture na sinend niya, na silang dalawa. Sabi ko, nasaan ang nunal dito? Tapos yung nunal pala nakalagay sa kamay, so hindi mo makikita. Okay na sa bato. Wala akong makita ang nunal. Sa likod ng tenga? Oo. Ayun. Ay, El, pakilala mo naman ang iyong hobby at ang iyong mga dalawang boys. Yep, si Manny, which is aka DJ Mo. Hi, DJ Mo. And no, Talaga ng natin eh. meron pang isang natutulog. His name is Saint, natutulog. Kasi 9:40 na dito PM. Oh, ahead pala kayo ng 3 hours sa 3 hours. Pinas. Oo. Hi, Nox. Hi, Zion. Hello. Hi. O diba? Salita pa lang alam mo ng Inglesero. Okay, parang gusto ko muna mag-out. May akong gagawin ngayon. Anda ka ng tissue, baka mag-nosebleed. Ito nga. Kaya nga, in-invite ko si engineer. Sabi ko, call up din niya. Translator pa lang ko dito, ang Hindi talaga yung dapat role. kita dito sa baba, yung magsa-sign language ka dito sa baba. Oy, El, kwento mo naman sa amin, yung, di ba umalis ka ng grade 4 sa St. Jude, tapos, Lumipat kami. Kanina lang, kinonfirm ko kay Papa kung bakit kami lumipat ng school. Kasi medyo malayo. Nasa Valenzuela kami sa Gente de Leon. Nagbukas pala yung Our Lady of Lourdes, bagong school. So, doon kami linipat, kaya pala kami napalipat dahil mas malapit sa bahay. so, grade 5 to Grade 5. Grade 5 lang. Oo. Tapos grade, Lumipat ulit kami first year. From first year sa Colegio de Santa Cecilia. Mas malapit pa sa bahay ulit. yung tipong tatambling ka na lang, ganun. Oo, ganun. Factor talaga tuwing kapag nag-aaral ka na, lagi mong
sa mga magulang, 'di ba? Lagi nilang pinapadala sa mas malapit dun sa convenient place nila. of residence. Mm-mm. Kasi Kasi nga, nga, siyempre, nagwo-work din ng mga magulang. So, mas convenient na mas malapit sila sa At sa saka ito, bahay syempre lang din, 'di kapag ba? magulang ka na malalaman mo na ayaw mong pinapalayo yung mga anak, konti na nga Mm. lang uupo ka na rin dun sa ano, sa tabi nila habang nag-aaral. Tsaka ano, may service kayo nun, 'di ba? Kung oo. mula Karuhatan, di Shift ang talaga aga niyong sila. umaalis 4 nun. a.m. Eh, 4 a.m. kaya 4 kaya a.m. fresh. kami. 4 AM, oo. Susunduin na kami ng service tapos babalik ng mga 5 p.m. na ata. Hapon na talaga. So, syempre, batang-bata ka. Pagod na kami. So, Mm. nag-decide sila papa na mag-move sa malapit. Pero bakit nga pala Well, kayo napunta ng St. Jude kung ganun kalayo? Yun ba yung pinakamaayos na school that time? Wala pa atang mga school na malapit sa area noon eh. Valenzuela kasi yung St. Jude, di ba? Oo. So, Ano lang Valenzuela, namin yun yung eh. school sa Kapitbahay lang Valenzuela. namin. So, kami medyo sa T. De Leon, Valenzuela, medyo malayo. Oo, si Mm. Angela, natatandaan mo? Di ba sa Mm. Karuhatan din siya sa Fortune 1? Oo, ka-service ko din yun. Magka-service kayo? Oo. Dapat Service mag-guest co-host body. siya ngayon. Nasa ano siya, sa Singapore kasi nga dun sa concert ni Taylor Swift. Andun sila, kaya hindi siya Fan din pala siya. Hindi Ang sarap, daw. no? Dininay Punta ka niya lang. yung si Faith. Si Faith daw ang Swiftie. Yung sweet. Sabi ko, bakit naman defensive ka? Di naman kita i-judge kung kung Swiftie ka. Ayun, nandun siya. Tapos, so, after, sa Santa Cecilia kayo nag-first year high school? Tapos kailan kayo lumipat ng Ay, nag-migrate? Kalahati ng second year, siguro second half, umalis na kami. So, hindi pa natapos yung second year. Mga anong taon yun? Kasi, grade 4 pa lang actually, nag-apply na kami ng Australia, sabi nila papa. Na-denied kami. So, rini-appeal ulit. Parang 4 years pa ulit bago kami na-approve. Kaya, high school na kami nun. Sino po ang nasa Australia talaga? Sino po ang nasa Australia? Family namin nag-migrate, pero may kamag-anak pa kaming 2 titos and family na nag-migrate din. So, Sa side ng dad mo ba? Sa side ni pa. Sila yung nauna doon. Okay. Tapos yung lola namin sa side ni mama, nakarating din. Parang ang plan po is lahat ng family niya talagang pumunta po ng Australia. Yes. Hindi naman. Sila kasi yung mga bunso. Sila yung 3 bunso sa 11 na magkakapatid. O 10 na magkakapatid. 10? Uso talaga yung malaking Namatay pamilya. kasi yung isa. So, yung 3 bunso ang pumunta sa Australia. Uso nga, tama engineer, yung mga malalaking pamilya. Sila mami, 10 rin sila eh. Although namatay na yung isa. Sa side ng father ko, sila 9. Tapos sa side ng nanay ko, 8 sila. O, di ba? Sisipag. Wala kasing ibang libangan dati. Diba? Ayun, anong nyo ngayon, anong work mo ngayon? Anong pinagkakaabalahan nyo ni DJ mo? Ako. Full-time dad ako, tsaka sa weekend na ako nag-work sa clubs, DJ. Mahilig ako mag-club. Alam mo ba yun? Next week, meron siyang gig sa BGC. BGC? Baka gusto niyang pumunta. Sa BGC talaga, lilipad. Kaya pala, sabi mo lilipad siya ng Pinas, no? Uwi po siya. Next week. Next Sunday. Baka pumunta na ako. I-promote yan para pumunta sa alam niyo po engineer. bang sa BGC po ako nag-work? Di after Baka work. magkita kayo. Oo nga, punta ka kaya, engineer. Sa buhay ko, hindi pa ako nakapag-club eh. Di ngayon, there's always first time, Puro malabon lang napupuntahan. Pwede ba hindi sabihin dito kung club na saan pala. club? Yung Caddis Point ba? Club ba yun?
ano? Paddy. Yung mga gano'n, Paddy's Point, ganyan. Kasi dinala ako dati do'n ta's ayaw akong Parang papasukin kasi parang Parang kahit resto 19 na ako, bar. akala 12 Ganyan. lang ako, ganyan. Oh, Pero oh, yung parang tuloy bar resto, yun, parang resto bar, di mga ba? mga bar-bar yang yata. Ayun, hindi pa ako nakakapag-ganyan. Sa Paddy's ganun Point. yata walang ano yun eh. Wait, Walang ano na? DJ. Paddy's Point? Hindi, sa Palace. Oo. Palace ba pa? Saan? Iba pa yun, may Paddy's. Pero pag club yata, parang mas social Pag eh, no? club, may DJ. May Ayun, DJ. wala na mga ganun. Matutugtog, ganyan. Puro banda yung nandun. Oo, ganun pag resto Oo. bar. Oh, tapos siguro mga 15 bar, 15 minutes lang yata kami doon. Kasi parang ang ingay eh, tapos alis na kami. Parang ano lang, parang, Banda nga. banda. Mas Hindi, banda. mas gusto ko din yung gano'n minsan pag umuwi ako eh. Mas gusto ko nanonood Variety. ng banda. Tsaka ano, kasi yung mga barkada ko doon, binibigyan ako ng gig eh. Yeah. ayun. Ilan taon na po kayo nagdi-DJ? Makakwenta yung edad mo. Oo, baka kwenta. Hindi ko ba nagsimula po sa ng grade 2? 2 decades na. 2 decades Grade 2 naman na. kayo nagsimula eh, no? Doon ko nga siya nakilala sa isang gig ko. Lakas Oh, naman. Na- O, paano yung nga nagdi-DJ. paano? Nagdi-DJ ako ng house party. Doon ko sila nakilala. Diyan sa Sydney? Oo, sa Cebu. So, Tapos love at first sight na, ganon. Oh, Oo. siya. Siya na. siya ang nag-first move. Talagang tinuro. Tinuro. wala, sinubukan ko lang naman eh. Kumagat naman, sa okay lang. May gayuma kasi. Meron kaya tang nilagay sa ano niya eh, sa drinks niya eh. Nagdala ng Busy ako, gayuma from the ako eh. Philippines. Sa yung lapit ng lapit eh. Uy, The Great Request. Parang hindi daw tama, nagre-react eh. Nagre-request naman daw pala ng song, kaya lumalapit. Eh, di ba DJ si Sir, tapos ang ano pong ni-request ninyo na song? Love song. Yung pala kung duman eh, no? Ay, number ko yung request eh. Pala. uy. Huwag kayo maniniwala dyan. Yung mga pang sweet ba ang ni-request? Hindi. Wala, hindi kami ganun nagkakilala. Nakita Sa ko lang party siya. lang. Sa party lang kami nagkakilala. Mutual friends kasi yung friend namin. Pero Oh, gig yung talaga. Yung Tama mga ba? mga kaibigan ko, hindi ko alam, kaibigan niya din pala. Ang tagal ko ng mga kaibigan yon, pero hindi ko siya nakikita sa Oh. sa mga ano namin gathering or outing. Tapos nung nagpunta sila sa isang gig ko, kasama yung mga barkada ko. Kaibigan pala nila. Sabi ko, "Oh, sino yan?" Ano yan? Books Sino na yan? dapat first night. Oo. Oh, tapos, So, yun. pinakuha mo na yung number. Pinakasalan na niya, agad. Agad-agad, ganun. Nanligaw din ako. Matagal din ako nanligaw eh. Oh, Siyempre naman, dapat naman. Kailangan talaga Hindi yun. naman ako marunong manligaw eh. Oh, huwag mo naman So, sabihin first siya Philippine nanligaw. Pa? Ha? Hindi mo Ano naman yan? sasabihin siya nanligaw. Ay, hindi. Hindi. Hirap. Hindi kasi walang ligawan dito eh. Oo, Yung mga hindi ko puti. sila- Puti yung mga exes niya. So ako yung first Filipina girlfriend na linigawan niya. Sabi ko, ligawan mo ako. Oh, hindi ko naman alam yun eh. Nagpahabol muna ng konti. So, ano, nagtanong ka, paano ba manligaw sa Pinay, gano'n? Sinearch ko yun sa MySpace. Paano kaya manligaw? Ay, natatanda na nare-reveal yung edad, MySpace. Oo nga eh. Binubuking mo naman sarili mo eh. Hindi, ganun nga. So, ano lang. Pwede kwento naman, ano ba, yung traditional ba na dadalo ka sa bahay, may dala kang flowers, chocolate, gano'n? Oo. Oo, everyday yan pag naliligaw. Tapos parang sa ano pa ako nakatira sa countryside. Oh, malayo kasi yung Mga 2 hours travel pa. so everyday after work didiretso yan sa bahay. Oh, wow, yan ang matyaga. Walang miss yan.
Kapag Oo. na-miss niya yung train niya or yung bus niya, matutulog yan dun sa kalye, sa bus stop. Kasi wala nang train pauwi sa kanila. Tapos Wow. Nakakatuwa lang din na kahit nandyan sila, para na-preserve yung culture ng Culture. Filipinos kung paano Mm-mm. maligaw, para pag hindi ka sagutin kung hindi ganito yung way ng panliligaw mo, which Hindi kasi yung family niya kasi Miss yung family niya very Old school. Filipino oriented. Conservative, oo. very Oo. conservative. Maganda yun, maganda. So, nahirapan din ng konti. Pinahirapan siya. Hindi konti, pinahirapan. Dapat Sir Mo, naman. ilang taon na po ba kayo dyan? Ay, sorry ate. Apo. Bago kayo nagkakilala, ilang taon na rin po ba kayo? Actually, Kinakwento mo yung edad ko. nagko-compute na si Reggie ng mamaya niyan alam na yung edad. Na-compute na. parang Hindi, MySpace pa lang, dun pa lang nalaman ko na eh. ko lang muna, no? Hindi, actually, ang tawag dito, dumating sila dito, March sila dumating, tapos ako, September. Same feeling po. Magkalapit lang yung namin. Nag-migrate din yung Nag-migrate family din yung niya. family ko dito. So, Taga saan kayo dito sa Pinas? Ay, Taga saan? dito La pa Union rin nasa Pinas ako. Ay, probinsya Taga namin. saan kayo sa Pinas? LU. Oo. LU. Ate, nasa Pilipinas ka ba? Sabi ko, alam ko nasa Pinas ako eh. Taga La Union kayo? Yung province namin sa La Union. Pero lumaki na ako sa Antipolo. LU. LU, kung Tapos lahat saan kayong maraming buong party. pamilya na rin. Nandyan na. Hindi, mga lang. My brother, my sister, tsaka mom ko lang. May stepdad ako. So, yung parents ko, divorced na since I was born. So, may kanya-kanya ng buhay. Tapos, kinuha kami dito ng stepdad ko. So, kaming tatlong magkakapatid. So, Kung meron pa kayong natirang kamag-anak sa Pinas, pumapasyal pa kayo ng Pinas? Or oo. parang hindi na naman? Every year or every 2 years, kami umuwi. Kasi, love na love ko Philippines ay parating pag holiday talaga December, gusto kong umuwi parati. Kaya nga Masaya. mga bata sinasabihan ko, every year we need to go home para nyo yung culture nyo, malaman nyo ganito lang yan. Kaya, Tsaka sa family saka din. yung family din. Para kilala nila. Oo, tama. Gustong-gusto nga nila Philippines. Actually, this December, uwi kami This December. Doon kami magpapasko. Iba talaga ang Pasko sa Pilipinas, no? September pa lang makakarinig kayo ng Christmas song sa mga mall, may mga Christmas tree, Christmas lights na. September Christmas na. Tapos, pag ang Christmas tree, ibababa July. Oo. July na. Alam mo na, Rich, uwi pala sila ng December. Kasi pumasko ka na. Ay, December, oo. March pa lang pala. Sabi ko, ay tama yung mga coffee magbibigay namin. Naisip ko, March pa lang pala tayo ngayon. Madaling araw kasi kila ate ngayon. Oo, kaya yung utak ko, tulog na talaga ito eh. Nakadilat lang ako kasi sa kape. Oo. Okay. Hi! Buti hindi pa sila inaantok. Medyo inaantok na. Makamami kasi itong mga to ayaw umakyat pag wala yung mami Lahat silang tatlong boys, puro makamami. Tatlong boys. Pag nandito yung mami nila, parang fade into the background na ako. Chapwera ka na. Oo. Hi! Playmate lang daw kasi kayo, sir. Hmm? Playmate lang daw po. Ang mga daddy kasi ay playmate lang. Pero ang love na kay mommy. Pero pag wala si mami, wala silang choice. Hindi, okay. Sawa na sa akin yan eh. Ako kasi nagpalaki sa mga yan eh. Stay home eh. Oo. Hi! House husband. Naman kayo, Nox and Zion. Si Hindi Ma'am kasi tayo El, naging ano work English, niya? kaya hindi tayo naintindihan. Ha? Nag-aantay ng questions sila. Ay, oo nga pala. Okay. What's your favorite subject? Talking to you. What's your sports? No? What's up with your Oo color? nga, anong hobby mo? Ang dami, sabi ng bata, ang dami nyo namang tanong.
Define love. Di ba? Ano yun? Parang ang tawag doon. Mga slam Anong paborito niyong sport diyan? Nagba-basketball ba kayo or Hindi, ano yan? What's your favorite sport? ay English pala dapat, sorry. Yeah. Soccer. You should speak in English. They cannot understand you. I'm so sorry. Okay, don't talk to me. I'm not graduation. Wait lang, mag-out lang ako. What team? Oh. Ano Ayan. What? Quakers daw yung team nila. Soccer yung sports nila, hindi sila basketball. Oh, okay. Oh. Filipino, Silang di ba dala- dapat basketball? Silang dalawa? Oh. Oo. Wow naman. Tinuturuan Ano ko yun eh. Sabi ko nga basketball eh. Hindi naman nila hilig. Mm. Why? So, pinapili ko na lang sa kanila anong gusto nila. Kasi yung may favorite silang soccer idol. Who's your favorite idol sa soccer? What's his- Wow. Wow. It's very famous. Ronaldo and Messi. Messi. Yeah. Oo. Sa bagay kapag ka naman kasi bata, pagka kung ano yung more na napapanood nila, yun yung nagiging Oo. favorite nilang sport. Na-adapt nila. Oo. Tsaka Have yung you mga- watched, Classmate. Kasi ganun. Influence din. Oo. Wala kasi silang Pilipino na na kaibigan na mahilig sa basketball eh. Puro ano eh. So, sa soccer sila nahilig. sir, Oo sabi nga. niyo mahilig sila sa soccer. Papanood niyo sa kanila yung yung pelikula na Pele. Sa mga greatest movies yun. Napakaganda no. Oo. Oo nga. Pele. Nakita Ikaw, ko. Pele, Nasa Pele ano siya? was Hindi ko pa Na- napanood one of the yun. greatest soccer player ever. Ay, nag-English ako, te. Wait lang. Baka may Oy, may ano na, may tumutulo ng dugo, Reg. Limited Hindi, lang naman- yan. nawala nga ako. Bigla parang, who am I? Ay, English na lang ako. Naimasmasan ka na. Kanti-kanti lang po Pag bibigay kayo ng English, parang warningan nyo kami. Joke lang. Interview pa natin yung mga bata. Anong favorite, what's your favorite Tama na, Filipino dish? Filipino dish. Filipino food. Filipino food. What is it? Tama natin mag-interview sa bata kasi nahirapan na tayo. Joke lang. Sinigang daw. Sinigang. Me too. Oo. Ikaw, what do you like? I don't have a favorite food. Ano Yes, you ba? do. Okay, tama. I don't know. Ano yung gusto nila, orange rice tawag nila, apritada. Afritada. Orange. Orange rice ang tawag nila. Orange rice? Bakit rice? Kasi gusto nila maraming sabaw. Apritada. Afritada manok yun na may patatas, di ba? Oo. Oh, di ba nalito ka na? Ano, pagkakaiba na apitada, menudo, mechado. Kids, you know the difference between afritada, menudo, Ako alam ko. Mechado. and mechado? Yung Oo ano lang, nga. Ikaw DJ, DJ mo, anong pagkakaiba ng mga yon? ano lang, yung isa baboy, yung isa manok. Pero parang sarang sila rin sabaw, di ba? Pare-pareho may tomato sauce. Oo. Ako din yung chef dito sa bahay. Oo, siya yung number one chef. So, lahat ng Filipino food na nagagawa niya. Kaya gusto ng mga bata, Filipino food. Oo. Yung, di ba yung kaldereta, yun ba yung may liver spread? May liver. Liver spread, di ba? Oo. Yung afritada yung may green peas yata. Oo. Yun yun, di ba? Green peas, carrots, tama ba? Carrot. Tsaka patatas. Ah, Tapos chicken. Menudo, menudo yung may hotdog. May hotdog, di ba? maliit na baboy tapos hotdog. Yung, Yes. yung Oo. mechado, yun yung basta baka Ano naman yun. yung mechado baka? Ay, hindi ko yata ano masyado. Hindi. But that's parang mga chunk ang hiwa nun, di ba? Pa square. Yun ang mechado. Tama ba? Yeah. Mm. I think so. Nagkaroon tayo ng quiz. Basta Nagkaroon tayo ng magkakamukha sila ng kulay. Ang isa, yung isa pa, yung puchero. Di ba? Pareho lang.
Ay, yung may saging. Puchero. Saging yun. Oo. Pero Oo, parang di ba? nilagayan, di ba? Parang nilagayan na May tomato sauce ba yun? tomato May sauce, sauce parang yun. ganun. Pero, Meron. Hindi pa kasi hindi ako siya marunong magluto. Hello Hello po. po! Hello po! ikaw. Hi! Ano pong pangalan niyo, tatay? Gumi? Hoy, naku, Tagalog yan. Kruga. Kruga. My name is Kruga. Galing Ate- siya si Ate Tita Sara, Alex. wag ka daw kasi galing nagtagalog. Tito Alex? Hello, Tita Al. 3 Hi, months. Tito Alex. Uwi Magbati na din kayo siya. sa Pinas kasi marireplay to sa mapapanood nila. Bati Hello. ka daw sa Philippines. Ano, taga Montalban. Hello, to all people in the Philippines. Aliw. Hello po kayo sa Pilipinas. This coming March 27, babalik ulit ako dyan. Babalik na ako. Balik. Matagal Ay, na kayo nag-stay dyan? 3 months ago pa. So, Ah, Okay. every 3 months may ini-sponsoran kami na tito, family, or cousin para Mag-visit. tulong sa amin. Kasi wala kaming help sa bahay. Full-time work. Tapos siya din nag-DJ. Oo. Yung mga bata, ganun. Tapos pag boys pa naman, sobrang energetic na kailangan talaga. Maraming energy. Oo. Ay, naghang ba? Para meron tayong ng lag ng konti. Naglag sila. Ayan. O, kanta ka muna, Reg. Dayo ba yung ibig sabihin mahina yung internet connection din sa Australia, no? So, kailangan maging proud din yung Pilipinas. Amin ba yan? Sa inyo yung nag-drop? Atin ba? Kami ba yung nag-drop? Siguro Opo. po sa amin, kasi ako yung server, di ba, ate? Baka sa akin. Okay pa. Okay na. Naka-full reception kami kanina eh. Pagpasensyahan nyo na ang internet sa Pilipinas. Opo. Nakikisagap lang po kami ng internet dito sa kapitbahay. Siguro hindi na naman nagbayad yun. Sinisi pa. Nakiko-connect ka na lang. Nakiconnect lang sa password nung... Ay, so sabi mo, ka full-time na nag-work? Anong work mo? Sa Qantas ako. Sa supply chain. Oh. Di ba na ma-apply mo na yung pinag-aralan mo dito, Reg? Pinag-aralan ko. Ano yung pinag-aralan mo? Walang matandaan. Supply chain management. So Tama na yan. supply, ka doon? Anong work mo? Naglag na naman. Sa'yo ba yun, Reg? Hindi ko alam pero gumagalaw kasi tayo, ate. Sino kaya? Anyway, magbasa muna tayo ng comment habang Oo, sige. naglalag. Present si ate. Ito yung mga kamag-anak namin na binablockmail namin para manood. Ayan, na sila? Nakabalik na. Ay, ayan na pala. Ayan na. Hi, Miss Diba? Amor. Hi, Amor. Hello, Amor. Diba? After ng report namin kahapon, dalawa ni Reg, nandito naman na kami ulit, diba? Walang madala-dala. Anyway, mabalik tayo sa tanong ko pala. So, supply chain, pwede mo elaborate? So, inventory analyst, ang ginagawa ko doon, lahat ng mga asset for the airplane, kunwari baggage barrow, mga belt loaders, yun yung mga parts, materials, yun yung mga ni-inventory ko. Yung mga parts. So, ano yun? Parang... yung parts na ginagamit para sa aeroplano. Yun yung mga ino-order, purchasing, pina-purchase, ino-order, tsaka ina-itemize ng team. Tapos yung spend, yung cost, magkano na i-spend, pati in terms ng supplier, sino yung the best supplier na makaka-produce ng mga item parts na kailangan.
Ganon. Pero yung mga department sila na may nagko-coordinate sila na, kailangan namin ng ganitong materialis, tas i-order mo na lang, gano'n? So yung mga engineer, ang mga Mga engineer, magsasabi kung anong materials kailangan. Kami ang magpo-provide. Procure. Or kami yung hahanap ng tama. supplier na pagdating Best sa price cost, or effective quality. yung cost at saka savings. Ganon. Hindi ba Mahirap naman din. stressful lang Hindi naman stressful yung work. It can be stressful kasi hindi lang basta-basta item parts. Madami kaming ports na hawak or lahat ng airport, buong Australia, pati mga domestic airport, madami. So may mga asset na kailangan i-move site to site. Yun ang stressful. So yun ang currently minamanage ko kasi depende sa in-demand Kunwari may dadating na airplane na A330 sa gantong maliit na airport, kailangan ng hagdan or nasira yung isang hagdan, kailangan kong mag-transfer ng bagong hagdan or makikihiram from another site para yung ganun ka stressful. Kailangan Eh, alerto ka dyan, daming yung mga biglaang circumstances. Yung mga immediate request, yung mga urgent na mga kailangan. Kasi minsan recently bumili yung bagong airplane A220, 29 airplanes ang binili ng Qantas recently. So, madaming mga item parts na asset pala na hindi pa meron yung ibang mga ports o yung mga sites. Wala pa sila Wala sa pa bagong sila. airplane brand new. So, kailangan humiram from other ports. So, ita-transfer ko lahat yung mga ganun. Ang hirap i-explain. Oo. Hindi nagigets namin. Siyempre, iba yung hagdan ng A220 sa A320 Airbus. Mas malaki, mas maliit, mas narrow, wider. So, kung wala silang, paano makakalanding yung mga pasahero? So, kailangan i-organize. Tatalo na lang. Oo, di ba? Tatalo na lang. So, kailangan i-organize proper equipment at saka asset para sa lubungan. Kailangan kabisado mo yun, no? Kailangan po kabisado mo yung mga ganun. So, yun ang stressful part. Tsaka may Aside mga from kayo, yung yung mga, kunyari, holiday season, di mas, tama ba? May mga season na sobrang busy na, kulang tayo ng ganitong materials, order na, ganyan. So, bago mag-holiday naman, fina-forecast kung ano yung spend or kung anong materials na kailangan para mag-last, kunwari, 3 months. So, mag-stock kami. Yung Matagal ka na sa work na yan? 6 years na. Wow. Oo nga, no? Tagal na yun, Kaya pala dapat ate, si Daniel kasi inuwi niya yung mga headset at saka yung mga Ang pagkakatanda ko sa work niya, di ba yung supply chain management, yung supply chain management, di ba parang cycle yan? Parang kung nasa inventory management siya, nasa pagitan siya ng production tsaka logistics. Pero iba yung supply chain sa materials ng plane. Natutunan tayo sa mga pinag-aaralan natin. Yes, si Daniel ay electrical engineer ba? Electrical? Yes po, electrical engineer po ako. Pero ngayon, yun nga po, nag-aaral po kami ni Reg ng MBA. Master's Pumapasok in lang Business ako, hindi ako nag-aaral. So, natatouch namin yung supply chain management. Kaya medyo familiar kami ng konti-konti. Dinadigest ko kanina, parang it's overwhelming to ang hirap analyze. i-explain. Mahirap i-explain kasi para siyang madaming proseso. Oo nga. Basta ikaw yung nila, parang pinaka-coordinator kung ano may kailangan sila, may kailangan Team ordering, kami. So, hindi lang sa part, ang hirap i-explain. Meron kaming workshop. Yun yung mga coordinator ng supply item parts. So kami lang magsasabi sa kanila kung ano yung kailangan. sinabi ng engineer. Okay.
So, madaming step madaming proseso. So, tapos i-analyze namin yung mga spend nila, yung mga count ng items. So, kunwari, sa system nakalagay 3,000 item parts ng bolts, pero physically 2,000 lang. Bakit 2,000? Yung ganun, ina-analyze mo yung yung physical count sa actual item parts sa IFS or sa system namin. Okay. Okay po pa ng breaks natin. Sabi natin. Sabay tayo gumanon eh. Sabay tayo gumanon. Basta ang ano po nun is, mahirap and stressful yung trabaho. Ayun yung bottom line. Alam mo, Complexity ng work. Oo, so sobrang complex nga. Pati si Ate El, nahihirapan din siya eh. Oo Nai-stress nga na rin eh. siya mag-explain. Mahirap i-explain. Kasi from engineer sasabihin kung ano yung kailangan nila. And then Marami from pang mga- us, ipapasa mo pa yun sa workshop. Tapos workshop, kukuha sila ng approval mo kung tama ba yung in-order nila. I-analyze mo muna yun bago mo sabihin tama. Tapos, check mo yung supplier, kung sinong mas murang makaka-offer ng ganong item parts. Kasi madaming supplier. Anyone can sell wheels, diba? Depende sa brand, depende sa size. Lahat yan, So- i-consider. So pag nangyari ba na after mong i-analyze, kinwestiyon mo na, bakit ganito? Dapat ganito lang ang kailangan niya, bakit sobrang yung pinapa-order mo? May mga ganong cases ba na, mali yung specs na in-order mo, dapat ganito? Oo, dun namin hinaharang yung mga question, bakit ganito orderin mo when ganito yung size na kailangan. Oo. Wala ka pa So- namang nakakaaway dyan sa sa workshop. Ay, hindi naman. Favorite ko silang lahat, yung mga workshop. Kasi matatandaan na sila eh. Oo. Mababait sila. So nung kinwestiyon mo, anong reaction? Ay, sorry, mali yung binigay namin sa'yo. Or na-justify nila. Nakikinig naman. Kasi i-explain mo din. Siyempre, ako din mga nagot sa boss ko, di ba? Bakit pinayagan mo na maka-order ng ganito kung alam mo yung reason na hindi naman na mali pala or hindi accurate yung in-order. Yung parang ganon. So, kailangan harangin eh. So, nakikinig naman sila. I mean, I have a good relationship with them kasi yun ang number one para sa akin. Ayokong katakutan ka or tingin nila sa'yo, ayan na, kailangan mong makinig sa staff. Yung parang nagbo-boss-bossan ka. Hindi kasi ako ganun eh. Gusto ko pantay-pantay. Pantay-pantay tayo. Kaya gusto ko silang lahat. Tsaka mas magaang ang trabaho kapag maganda yung relationship mo sa iba't ibang department. Di ba? So, mabalik tayo dun sa pag-alis mo ng Pinas ng 13 years old. Baka ka ba nun? 13 years old? 13. Nalungkot ka ba nun? Or parang, Super. ano ba yung mga kaibigan mo sa Pinas eh? Alis tayo. Mga ganun. Kasi ang saya, di ba? Lalo na yung ka-start mo lang ng high school nun. May mga best friends ka. Oo. Tapos, madami ka ng group of friends. Yun, super lungkot. Tapos, ang wala pang Facebook, sulatan. Pero mayroon akong best friend up to now. Nasa US na din siya, sa LA. Si Hilda. LA? Ilang hours? Nasa Orange County ako eh. So, baka ilang traffic lang yun. Hilda, doon. Ngayon, Tan. Nag-asawa na din. Kaklase din na. Napanood mo, hindi madaling araw pala dito. So, tulog siya. Okay. Madaling araw na dyan. So, yun, hanggang ngayon in contact pa rin kami. Dumalaw kami sa kanila last 2019. 2019, nag-US kami. Nakita ulit namin sila. Tapos pumunta siya ng Australia din. Dumadalaw. Pag nakikita kami sa Philippines, gano'n. Tapos meron din akong best friend nung first year. Si Emma naman yun. Hi, Emma. Nanonood ata yan. Nanonood? Hi, Emma. Yun, nakakalungkot. Pero at least, di ba, nagkaroon ng Facebook. So, okay naman. Pag uwi kami, nakikita lahat. Pero
anong inexplain ng 'di ba bata pa kayo nun, eh, ta's nalungkot Oo. ka. Paano inexplain ng parents niyo na, "Anak, kasi kailangan natin lumipat," or Yun Or lang, in-explain na yung si Tito, which is my dad's brother, Tito Nonoy, yung family daw niya dito malungkot, so kailangan daw ng another family para sama-sama kaming lahat. So, parang inisip mo, okay, baka nga mas maganda kung mas malaking samahan sila Tito Nonoy dun. Pero wala ka din masasabi. Sa 13 years old, di ba? Wala kang masasabi. Parang go lang. Pero nalungkot. At the same time, na-excite kasi hindi mo naman alam yung buhay ng ibang bansa before. Kasi di ba pag nanonood tayo ng mga movies, yung mga foreign movies before, parang feeling ko lahat US, lahat ng bansa US siya. So parang na-excite din ako na parang akala ko mapapangasawa ko, puti, ganon. So, swimming lang siguro po ng swimming si Elio si Sir, kaya po medyo na ano. Tapos, ayun, syempre na-curious ka din kung anong buhay sa ibang bansa. Pero syempre, parents' decision, wala ka namang magagawa. Oo nga naman. 13 years old. Oo nga. Have you experienced yung mga discrimination dyan, being a Filipino immigrant po? Oo, madami. Lalo na nung high school kami. Kasi konti pa lang ang mga Asian siguro. Ewan ko mas madaming discrimination back then kesa ngayon, itong generation. Talagang sasabi nila, go back home, go back to your country, gaganunin ka talaga. So, mas depressing. Talagang gusto mo nang umuwi ng Philippines, parang ba't ganito, hindi ka accepted. So, sinasabi mo yun sa parents mo, pag after mo ng school, malungkot ka, tapos sasabihin mo sa mami mo na may pero may mga group kasi din kaming mga Filipino din. Okay. So, kumbaga kami lang nagkakampi-kampihan. Linalabanan mo din. Siyempre, Filipino ka matapang. Lalabanan mo. Parang suntukan lang tayo. Paano labanan? Oo nga. Tara, labas na lang. Ganon. Suntukan na lang daw. Ganon. Hindi nga. Kasi nakikipagsagutan ka, ganon? Oo, kasi nung una... Pag sinabi, go back to your country, go back to your country. Gaganunan mo. Sasagutin mo lang din. Kasi wala naman talagang Australian na... Ang mga original Australian, talaga aboriginal. Yung mga itim. So, if they say na kami bumalik sa country namin, sila din. Kailangan bumalik dahil puti sila, galing sila ibang mga British sa Europe, gano'n. So, bumalik din sila, di ba? Ba't mo ako pababalikin? May mga nambubuli no na madami din. Pero I guess, nag-stand out ang Filipino. Alam nilang palaban ng mga Pilipino kesa sa ibang lahi na Asian. Hindi napansin namin hindi nagpapatalo ang mga Pilipino. So, kasi girls school kami nung pinasok kami din dito. Tingin ko parang nung nakita nilang palaban yung grupo naming Pilipino, binaling nila sa ibang Asian. Sa ibang lahi. Ay, nako. Mga So, duwag. sila mas nabubuli. So, binubuli din namin sila. Joke. Sana sinabi niyo po, hindi niyo ba alam kung gaano kami katatag? Palaking tambo ito at saka tsinelas ng nanay. yung pinaka-handle ng walis tambo, di ba? Solid na kahoy yun. Naka-hanger ka mo, kahangir, Oo, di ba? hanger. Wala makakagapika mo Sakit sa mga kaya Pilipino. Oo, siya din, naka-experience ng bullying. Nakipagsuntukan pa talaga siya, di ba? Ng high school, college? Yung bagong dating din siya. Madami talaga dito. Maraming puti. mga racist tsaka mga bully. Pagdating sa mga school. Sa bagay, kahit saan naman dito din madami. Pero yung sa mga... may tinitirahan ko, which is parang province na dito nun. Kami lang ang mga siguro 4 lang Pilipino doon. Puro puti. Puro puti na lahat. Puro sa school namin. Kaya, binubuli kami. Alaban din. Suntukan? Oo. Hindi, umpisa, lang. Yung umpisa, sagutan lang, ganyan.
Pero minsan, di ba, pag too much na, Oo. kaya O, pag then na pumapala talaga at principal nakita kayo. nilang palaban ka, Pababayaan ka pababayaan ka. nila. Kaya, Oo. ay, namin. Kailangan Na-expel talaga lalaban, no? Oo, na-expelled ako noon, mga siguro, 1 week. Nakapatay siya. Joke. Hindi, talagang so after nun, nag-iba na Wala. talaga yung tingin nila sa Na-expel Pilipinas. ka na-suspend ka ng 1 week. Ano na hospital ba yung binugbog mo? Kaya ganun katagal lang ang suspension mo? Hindi, Comatose. Talaga? lang. Doon natatakot na tayo Bawal pala natin lang si Sister Mo. Hindi, ni Pacquiao ito. Hindi, kasi di ba pag araw-araw kang binubuli, tapos parang naipon na yung Naipon. Oo. Oo. Pag nalabas mo na yun, wala na. Nagkamali sila ng binangga. Although alam naman nung principal nyo ang dahilan na yung nambubuli, yung may discrimination, kaya mo na nabugbog. Alam naman. Oo, alam naman nila yun. Pinapatawag yung parents namin, ganito, ganyan. Sinasabi naman namin. Okay. It's happening every day. Pero, ayun. At least, alam nila na next time, Don't do mess it. with them. Parang don't mess with the Filipino. Pero sa mga anak niyo po ba, may mga ganyan pong nangyayari ngayon sa kanila? Okay. Naman, thank God, wala. Nga Wala rin na. yung isang kinakatakot ko sa di ba? Yung, Oo. kasi, I don't know how they're gonna handle it. Pagdating sa bullying, lalo na, pero, mabait naman yung mga, like, mga klase nila sa school nila, ganyan. Pero, hindi lang naman natin masasabi, siguro pag high school na, di ba? Mas diverse Nandiyan naman yung ang mga tao. papa nila para i-train sila eh. Paano manuntok, di ba? Baka kilala na rin po kayo. Ay, anak yan nila. Anak yan ni ganito. Natin kakantiin yung mga yan. Naku, matutuling. Nilulusin mo, puputasan mo na lang. Yung tatay niya pumapatol, yung nanay din niya, isa pa ding yun. Charot lang po. And then, I think ngayon, yung generation nila, I think it's May awareness. Awareness na talaga. I think anything that you do now, lalo na sa mga bata, it's Kina-call out ka na nila. So, it could, it could lead you to going to jail, ganito mga kahit na may mga punishment may mga punishment na. So, which is good. Diba? Mas less ang bullying ngayon, I guess. Siguro din yun din yung effect ng technology, mas nagiging aware yung mga bata ngayon sa rights nila, di ba? Mas alam nilang ipagtanggol yung sarili nila. Pero din syempre maging alerto din tayo kasi dito may mga batang hindi ko masabi yung word. They take their own lives kasi the S word kasi binubuli sila. Tapos yung ibang bata hindi nagsasabi, nag-open up sa magulang. So nangyayari, marami pa ring nangyayari na ganyan. Dito, buti diyan wala pang experience. Kaya dapat i-encourage talaga yung mga bata na to speak out, di ba? Yun din namin. Kailangan sabihin mo kung may nambubuli sa'yo. Oo, para si mama at si papa ang susugod. At saka kailangan talaga yung closeness nila sa family para hindi sila naglilihim din, di ba? Oo. Anak ko Sabi ko, dapat alam din nila na na makakatulong din nila yung magulang nila, halimbawa kung may problem sila, di ba? Nakakampi sila. Kaya ako yung sa mga anak ko, kasi kahit dito naman, di ba nangyayari pa rin yan, na parang may nagtutuksuhan or nang-iinisan, ganyan. Sinasabi ko na lang na, sabihin mo sa nang iinis sa'yo, yung mama ko pumapatol sa bata, isusumbong kita doon. Ganun na lang. Nakwento niyo ba sa mga anak niyo yung sinabi mo na na-experience niyo dati tapos lumaban kayo? Hindi pa. Baka matrauma. Kasi hindi pa nila na-experience kaya hindi namin na-bring up.
Parang Mm. Siguro when the right time comes, no, pag nalaman nila na yung nangyari sa inyo, tas kung papaano kayo lumaban. pero okay naman. Oo. Magiging ano ba yun, ma-encourage sila na lumaban din, di ba? Oo. Pero in Bigyan ng- totality po ba, was it difficult for you po na dyan mamuhay, ganyan? Unlike dito sa compare dito po sa Philippines, yung pagkakaiba po ng setup ng life ninyo dito sa Philippines at saka po dyan sa Australia. Nagbe-break. Nag-hang. Sorry, nag-hang. Pakiulit, naghahang yung connection. Was it difficult for you po yung mga adjustments na 'di ba, from living here in the Philippines tapos papunta nyo po ng Australia hanggang ngayon po yung transition po, and syempre pati na in terms of opportunity na rin po. Oo. Sino sa'yo? Hindi, sa umpisa lang siguro. Sa umpisa, oo. Iba yung adjustment kasi nagagawin mo pag compare dito sa Philippines. For me, mas high standard kasi sa Philippines. Feeling ko, kailangan mo nakatapos ka dapat ng specific degree para makapasok ka sa ganung posisyon. Okay. Otherwise, hindi ka pagbibigyan. Dito, kahit tapos ka or hindi naman super, anong tawag dito? Postgraduate ka. Pag may experience ka or na-training ka, okay na sa kanila. Mas prefer din nila yung experience sometimes over yung pinag-aralan. Syempre, kung magaling ka naman, tinrain ka, mas magaling ka sa, anong tawag dito? Yung more on mano-mano kesa sa pinag-aralan mo. Sa bagong graduate. Mas pipiliin nila yung experience, di ba? Kesa yung bagong graduate. Yung parang ganun. So, dito madali kasi makahanap ng trabaho, madali din maka-adjust. Tapos, kung hindi nag-work sa'yo, balik ka, hanap ka ulit ng ibang trabaho. Ganun. Sa Philippines, pati sa Philippines, disrespect, parang may age limit, which is, lalo na sa mga blue-collar jobs, meron yung age limit. Dito walang ganun. Discrimination ang tawag kasi dun. Kapag hindi ka nakuha because of your skin color, age limit, or yung yung sexual Preference po. preference mo, ganun. Wala. Pantay-pantay lahat. Tsaka sa Pinas, no, kahit hindi naman mataas yung posisyon, kailangan college graduate. Ayun nga, totoo. Ay nga rin sinasabi ko sa kanya. Sabi ko nga, pag bumalik tayo ng Pilipinas o kaya bumalik ako ng Pilipinas, I don't think I can survive. Kasi to live there. Parang iba. Oo. Kasi ayun nga, sinasabi niya, pag naganap kang trabaho, parang lahat may standard kailangan. So, dito sa Australia, siguro dito, pag magaling ka sa trabaho mo, or may idea ka, bibigyan ka nila ng chance. Or minsan napaaralin ka nila kung tapos talagang nila, kailangan. pag nakita nila yung potential, sabihin nila, okay, you wanna take it further, papaaralin ka namin, ganito, para, Ayos. Pilipinas kasi po more of surviving more than living. Kasi lalo pat sakto lang minsan yung sinasahod ng mga minimum wage employees. Kasi pagka surviving, parang mabibili mo lang yung basic necessities mo sa araw-araw. Parang nearly para lang makalampas ka ng isang araw. Pero pag sinabi kasi natin living, 'di ba? Parang you live na in a sense na meron napapamper mo yung sarili mo, na na-enjoy mo yung life out there. Kaya may freedom ka pa rin. Pero maganda lang sa Philippines, pag may decent work ka, mayroon kang nakakakuha ka ng kasambahay, di ba? Na mag-aalaga sa dito wala. Dito mahal. Walang ganun. okay. Like kayo talaga.
Oo. Kaya I po love talaga nagpapa-fly kayo ng family papunta po diyan. Mm. Oo. Kasi sabi mo nga na malaki yung sweldo mo, ganito, malakas ka kumita, pero yung naman hindi, para bang pag nagkuha ka ng babysitter dito, nako, doble din babayaran mo. Ganyan. Sobrang mahal, Parang, oo. Hindi katulad sa Pinas. Oo, Super mahal. mahal. Per oras na lang. Oo. Mm. So, magdala ka na lang ng family mo dito, di ba? From Philippines for 3 Nakapasyal pa months. sila, di ba? Nakakapasyal pa Mas sila. maalagaan kasi kadugo nila yun eh. Oo. Mas mahal Kilala nila. mo pa. Oo. Kaya yung setup namin ngayon, which is works good, kasi nag-work siya sa weekdays, Monday to Friday. Ako naman, weekend, Thursday to Sunday, weekends. So, naalagaan ko yung mga bata, nakatrabaho siya, at least, di ba? Nagko-complement lang yung schedule nyo, no? Oo. Laging may gumagabay. Ano na, Laging may tumitingin sa mga bata. No, iba pa rin kasi kapag yung presence ng nung parents sa mga Oo, bata. hindi. Kaya kung minsan naman, para bang pag nag-full-time work ako, Monday to Friday, tapos nag-Monday to Friday din siya, hindi na namin magagabay yung mga bata. Tapos, yung sweldoin namin, mapupunta lang sa babysitter. Pangbayad. Diba? Pangbayad. What's the point? Tama. Tama naman. Kaya dito wala rin akong wala rin akong yaya. Kasi per hour nga yung bayad nila. So, paano mo nagagawa yun? Tatrabaho ka pa? Hindi kailangan kong huminto kasi nga, ayoko naman kumuha ng, kahit sabihin nating mairaos mo yung sweldo ng yaya, ang hirap pa rin ipagkatiwala, di ba? Kasi marami kaya akong nababasa na mga nananakit ng Oo, bata. yun ang pinatatakot ko. Meron pa ngang as in, hindi lang nananakit, as in yung worst possible. Oo. Yun, na maraming ganun. Nakakatakot talaga. Oo. Kaya sabi ko, hindi na. Yun din na pag-usapan namin kesa kumuha ng ibang hindi kilala, family na lang kunin mo, di ba? At least, reliable and kilala. Tsaka makakatulong ka pa sa kanila. Ay, may question si ito si Angela. Hi, Ben. Ay, nandiyan na pala si Ma'am Angela. Nasa Singapore yan. Sabi niya pala, hi, Elwin. Ito. Hi! Si Jill. Swifty yan, Swifty. Ayan, may question siya. Paano nyo na-keep na grounded yung kids sa culture natin? Palong, chinelas. Hanger. Ito, siya yung disciplinarian So, may talagang, we believe in palo pa rin. Pero hindi naman yung talagang bugbog, di ba? Or takot lang, tatakutin mo lang. Yung yung pinaka-powerful na makuha ka sa tingin. Ganun lang. Diba? Oo. Ganun pa sila Mababait naman sila. Makukulit minsan, pero nakikinig naman. Ay, yung pagiging makulit, normal naman yata sa mga boys talaga yun. Oo. Pero sometimes kasi yung pagiging makulit nila wala sa lugar minsan. So, although bata. Kasi nila yung culture natin. Pag Pilipino, di ba? Alam mong disiplinahin yung mga anak mo Hindi tulad ng, di ba, na you can't get away with pinapabayaan lang. Naano pa na namin. Sinasabi namin kung anong tama mali, pero nasa lugar. Di ba? Para bang, kaya nakikinig naman sila Hindi diyan ba sa Australia, hindi ba yung katulad dito na yung mga bata pwedeng ireklamo sa ganun din dito. Mga magulang? Ganun. Pero, wala sa isip nila mga ganyan kasi parang pag hindi nila nagagabayan, di ba? Marami silang alam na ganyang Sabi ko, how do you even know? Paano may re-report yung parents mo, di ba? Yung parang na ganyan unless you are doing something wrong, di ba? Dito yata pagka nasaktan mo yung bata, kung napalo or pwede kang i-report.
i-report ka. Oo nga. Pwede kang ma-report. Dito din madaming ganun. Pero I guess, depende naman sa paano mo nasaktan. Di ba? Siguro kung Tsaka masyadong depende rin sa syempre sa relasyon mo sa anak mo. Oo, Oo. so, I think sa relationship mo sa sa mga bata. Pati yung relationship namin lahat very close talaga. Talagang kapag may problema sila, we encourage them to say something, yung ganun. Tapos, papayuhan mo, advice mo. So parang, okay, naintindihan na nila. Tapos kunwari, napapagalitan sila or napapalo ng konti, explain namin after bakit kami nagalit, bakit ka napalo, gagawin mo pa ba ulit yun, yung ganun. So, I guess to me, it's very Filipino. Kasi ganun kami pinalaki din. Tsaka sinasabi din namin sa kanila na, ganito ginagawa ng parents namin when we di ba? Hindi sinasabi ko sa kanila. When we make a bad decision, kung ano kami, ganito, ganyan. So, it's not just us, sinasabi ko sa kanila. It's the way how Filipino, tawag dito, ano yung mga anak nila? Ang tawag dito? Yung mga anak nila. Alam ko na pag-usapan natin to kanina offline, pero tatanong ko ulit. Nagtatagalog yung mga bata? Taglish sometimes. Konti, pero Konti. nakakaintindi kasi tinatagalog namin. Kahit English yung sagot nila. Kasi for me, it's like, gusto mo once every year, para pag nakipaglaro sila sa mga pinsan nila, nakakaintindi. Kahit Tagalogin sila or naintindihan nila. Kahit na mag-respond sila ng English, Basta nakakaintindi. Yun lang yung importante yung inaano ko sa kanila. Because you don't need to speak it kasi nahihirapan sila eh. Minsan nag-uusap sila, nagsasalita, biglang magtatawanan kasi it sounds funny daw. kaya parang nahihiya na. Or minsan magtatawanan sila, bigla kaming magtatawanan kasi nakakatawa pakinggan. Ayaw na magtagalog. Hindi naman sa pinagtatawanan, parang ang cute pakinggan, di ba ganun? Cute. Oo. Pero Para sa siyempre kanila, hindi nila alam yun eh. Siyempre parang napapahiya sila, di ba? Pero ang main important talaga, Makaintindi. Makaintindi. Oo nga. At saka I think yung pagdidiscipline din sa atin ng mga parents natin, yun yung reason kung bakit ang mga Pilipino, marespeto. Di ba po? Tama. Marespeto at masunurin sa magulang. Mas Yung ganun generation, older generation. Yung younger Yeah, natin, hindi ko papaluin sure. Di ba? Hindi mo maintindihan yung nanay eh. Sumagot ka. Bakit? Pag sumagot ka, sumasagot ka pa ha? Hindi mo alam saan ka lulog. Kaya ang feedback ng mga teachers sa kanila, very respectful daw sila. Kaya parang wow talaga. It's good to know kasi pag napapagalitan sila sa bahay nga, pinapaintindi namin na ang number one talaga is respect, lalo na sa mga tatanda. Nakakatuwa na yung napapreserve niyo yung Filipino culture. Di ba po sabi nyo kanina, mas maganda yung mga opportunities dyan. So, meaning po ba nun, parang na-envision nyo na to stay in Australia permanently po? Yes. Pero I always said na gusto pag nag-retire Sa sa Philippines, gusto ko pa rin mag-retire sa Philippines. Pag malaki na yung mga bata, na sila, settle na sila. I wanna go back sa Philippines na mag-retire. May possibility naman. Maganda din naman tumira sa Philippines kapag lalo na, 'di ba, may ipon ka. Kung magre-retire kasi syempre retired, wala ka ng trabaho, paano ka mabubuhay? Kung may business, ganun, okay siguro. One day, who knows, 'di ba? Kasi andun ang family. Si Papa ko nga gusto din dun mag-stay. Oo, tsaka maraming foreigners gusto mag-retire sa Pilipinas kasi nga yung cost of living, tapos maganda ang Pilipinas eh. Maraming mga pasyalan, di ba? Mga island. Maganda. Speaking of cost of living, I'm sure marami pong mga viewers ngayon na nagtatanong kung mahal po ba talaga, aside po sa mga sa mga yaya dyan, sa yung mga babysitters, mahal po ba ang cost of living dyan sa Australia?
Oo. Mahal. Sa Sydney. Especially dito, Sydney. Sydney. Oo. Dati, I think sa chart, number 1 expensive place is New York. Ngayon, Sydney. Oh. Oo. So, yung Major- Ewan ko bakit major tumaas ano kasi masyado lahat, pati yung renta, lahat. Kasi meron po akong mga friends na ang pathway po nila, pero nasa New Zealand sila, ang pathway po nila was to study sa New Zealand, ganun po. Pero nung nasa New Zealand na sila, they found out na sobrang mahal ng bahay doon, kaya nag-shift po sila sa Australia. So akala ko po na mas Ah, mura ang cost of living dyan sa Australia kaysa sa New Zealand. Hindi. Kasi siguro kasi mas madaming opportunities sa Sydney na trabaho. Kaya nag-move everyone dito. Yeah. Pati siguro sweldo-wise, kasi mataas ang cost of living, mataas din ang sweldo. Mataas. Kumbaga balance din naman. Yun naman po ang maganda, Oo, sa New Zealand kasi limitado lang ang doon, di ba? Yung trabaho. Most of my friends nasa New Zealand kasi because of the nature of our job. Parang doon mas Engineer. marami yung doon mas marami yung opportunities sa parang madami din yata Pilipino din na, no? Mm. Nagtatrabaho sa New Zealand. Nag-open. Ata sila eh. Nag-open. Mm-mm. Tsaka madaling makapasok. Oo. Opo, yung brother-in-law ko din po kaka-migrate lang nila sa sa New Zealand nito. Ang pathway din po nila was study Oo. doon. New Zealand Ganon. maglilipat din ng Australia. Baka. Si Engineer, nakikita ko parang gusto na niya pupunta ng Australia. Tingin ko nagtitingin to ng ticket eh. Magbubuk na Kanina pa. yan. Hindi. Feeling ko nga maalis lang ako sa bahay ng ilang araw. Di ko na kaya. Paano pa kaya yung ibang bansa na hindi ka makakabalik agad? Kala mo Kami naman, naman mamaya, malay mo, enjoy mo naman pala yung di ba, mag-overseas. Malay mo, may magandang trabaho pala sa'yo, di ba? Ano po ba yung mga Din things kasi na nakakapagpa-stick sa inyo pa rin sa sa Australia? Aside from dun sa, syempre, opportunities and yung sahod. Yung system nila dito, government, so meron silang libreng Medicare, meaning free hospital sa family. Diyan sa Philippines, di ba, talagang kailangan mo na deposit bago ka i-accept sa hospital. Dito, although pipila ka, pero libre. In terms of Operasyon. education po ng mga bata. So may mga public school din dito which is free para free education. So mga books lang ang bibilin mo. Pero may Catholic school din at saka private school, ganon. Catholic school sila para syempre tayo Catholic para din meron silang knowledge habang lumalaki. Pero yung public hanggang high school lang? Yep, high school lang, hanggang high school Oo. lang. Dito rin hanggang high school lang yan. Medyo mahal mag-private. Ngayon parang iniisip na namin sa anak ko 2 years, naisip ko, 2 years old pa nga lang pala to. Iniisip ko na yung Naka-enroll na. Ha? Naka-enroll na. Mas maganda kasi sa amin Catholic para may disiplina pa rin sa school. Kasi ang mga public dito, hindi naman hindi lahat good feedback kasi ang mga public. Mas disiplinado ang mga bata sa Catholic school. Yun lang ang feedback sa amin. Kaya, mas prefer namin yung Catholic. Siguro kasi they teach Bible, di ba? Kaya At saka mas tutok sila sa mga bata. I guess sa public, hindi ata ganun katutok yung mga Kasi teachers. madami ding kasi different race, madami halo-halo. Muslim, yung mga pag sa public school. Oo. So, yun. Mag-ano nga tayo, merong mabini, sa side mo ba yun, El? Oo. Meron ako dito na Evelyn. Uy.
Mabini? Ay, Mama mo yun. ma'am mo? Tanungin daw sila Nox at si Zion ng question para magsalita. Matapos na. Late ka. Tuwang-tuwa ako sa inyong tatlo. Kasi hinihintay. Naghihintay lang sila, Nox. Nag-aantay lang sila Nox at si Zion kanina na tanungin sila. Nag-nosebleed na daw tayo. Tapos, nainip tuloy. Kaya umalis. Uy, balik kayo, Nox. Yeah. Ano siguro, Nakapag-recharge na kami ng English. excuse ko sa kapatid. Guys, siguro excuse muna ako kasi mag-11 na, patutulugin ko na siguro yung dalawa. Ay, pala. Ipapromote na lang namin yung gig mo. Before mo na umalis, si sir. Promote mo na kayo ng mga video. Alin? Yung... Yan, diba? Iba ganyan tayo. May promotion. Follow nyo po si DJ Mo. Sige, ano po, mag-promote po kayo ng shows ninyo. Sa Philippines? Sa Philippines o dito? Pareho. Sa Philippines, sabihin mo na kung saan. Hinahanap niya muna yung schedule ko, sorry. hinahanap niya. Ano uli yung i-post mo uli, Reg, yung kanyang sa social media? At DJ Mo sa IG. Tapos, DJ Mo Sydney. Ang tawag dito sa 26 ng March, nasa Coconut Club. Manila. Sa Manila. Saan yata yun? Sa BGC din. March 26, okay. Tapos 27 sa Choco Mate. Sa BGC din ulit. March 26 po ay Tuesday. Tuesday. Tapos yung 27, Wednesday sa Choco Mate. Ano siya, parang bar. Parehong BGC yun? Parehong BGC? Oo. So, yun lang. Parang chill kasi mahal na araw eh. I don't know if people gonna go out, di ba? Sa atin. Ano ba? May public holiday ba? Oo nga, public holiday ba? Ang 29? Friday yata, 29. Friday. Wednesday po. Holiday. Thursday pala. 28, 29, 30. Okay. So, before mag-holiday, punta po kayo sa gig ni DJ Mo. So, March 26, Tuesday, sa Coconut Palace? Hindi, Coconut Club. Coconut Club, sorry naman. Tignan ko sa ko yung Palace. Coconut Club sa BGC. Ano yun? Anong oras? Tirahan ng mga vice president yung Coconut Palace. Anong oras? Open sila from 8 yata, till late. Pero hindi ko pa alam yung timing set ko. Siguro mga mga 12. Mga gano'n. March 26, March 27, Wednesday sa Choco Mate. Choco Mate BGC. Familiar ako doon kasi malapit yun sa opisina. Ayan. Punta ka doon, engineer, para mamit mo si DJ Mo. Dalas ka doon kwarito pa eh. Hoy, hindi ako madalas doon. Nadadaanan siya going to work, yung Choco Mate. Hindi naman hindi naman parang nightclub na sayawan na maano. Ano yun? Parang bar lang yun. Bar chill. Dissenting lugar. Sa BGC. Mamaya na sa BGC. You know. Yung mga social. You know. Yun, March 26 and 27. Hindi, kasi pag umuwi ako, gusto ko yung chill lang ako eh. Gusto ko pinupuntahan yung mga banda, nanonood ng band, kumakain ng mga street food. Kasi yung mga friend ko dun gusto ko yung pa-play sa mga nila sa nightclub nila Sabi ko, sige, kahit ano. Punta kayo, if you can, Reggie at saka Daniel, punta kayo. Show support. You don't have to. Oo nga, tas
bigay mo kay DJ mo yung kanilang coffee mug. Tingnan mo, Oo. tingnan mo si nagtitingin na ng schedule niya si Daniel, oh. Oo. Uy, hindi 26 malapit lang kasi yun sa work. O kaya Sa work. wala kang excuse. Pwedeng mag-drop Hindi by. pupunta. Pwedeng Oo. mag-drop. Stop by. Oo. Ano lang? Drop by, tapos gumagano'n siya pagpasok niya. Uy, Ito yung pinakamasaya doon. yung Message. yung The Coconut Club naman, hindi siya yung parang bar. Yung tugs-tugs na Oo, Kaya yeah. ako talaga maglalabas ang ano lang siya, yung wholesome lang. Mm-mm. First time ko dun sa Coconut. So, hindi ko alam kung ano yung crowd doon o ano. Message niya lang siya sa Sa Facebook Messenger. mo na lang ako sa Facebook. Facebook or Oo. Messenger. Oh. Oo nga, invite mo na yung mga ka-opisina mo, engineer. Pinapos Hello. natin. Hi, are you going to bed? You're back. Say Oh, hi. yakit ko na sila. 11 na sila eh. Hi. Tulugin ko na. Ha? Good night. Yun na lang na English, no? Good night. Sweet dreams. O, Okay. English din yun, Reg. Iwan ko na si Al. Okay, it was nice meeting you, DJ Mo. Sorry. Promote natin yung mga gigs mo. Exit na. Oo nga eh. And kung may poster na po, we can post po sa natin. Social Pag may media. poster, Okay, Facebook na. send you na lang. Ayaw. Nakakahiya naman. Okay. Hindi, ano ka ba? Hindi. Sasend na lang ni Elwin sa amin. Mm-mm. Okay. Ah, Sige. Thank you. good night. Ako din pwede mag-promote. Oo naman. Yes Yung po. sinunod mo, meron Double din. Bubble Milk Tea Cafe Ayan po, double bubble. sa San Juan, Taytay. Please visit. Try nyo. May mga bago kaming promo at saka meron na kaming silog meals aside from takoyakis. Oh. Anong address? Hindi. Sa San San Juan, Juan, Taytay. Taytay, I'll get the address. Hindi ko kabisado. Para mapuntahan nila, di ba? Ayan, double bubble. And kung meron po kayong social media accounts. Cafe. Wala, Double Bubble Milk Tea Cafe ng Facebook niya. Siguro, send ko na lang. Sige. Sa 16 Pag-asa Street, corner Victoria, Barangay, San Juan, Taytay, Rizal. Taytay. Taga dyan si Glot ate sa Taytay. Oo nga, Visit- sabihin mo punta visit sila. nila. Oo, yung kapatid niya, taga Taytay. So, ang Facebook page is, pwede din mag-order through Panda, Food Panda. Nakakaabot po ba yan ng Bulacan? Ay, hindi ako na. Rizal to Mag-branch ka Bulacan. na lang. Mag-franchise Oo, ka na lang. Are you open po for franchising? Hindi pa eh. Maybe soon. Yan. No, yun. At Double Bubble. Yun ang- May request si mami mo. Ask them any short question. wala. Sayang. Hindi naman ni mami. Sasalitaan yung mga bata eh. Oo Oo, nga, si ano mami. ba? Kasi nanonosebid kami, hindi naman alam kung anong tatanong eh. ano bang interesting na Pwede ba tatanong? ate? Are you left-handed or right-handed? Ganon. Pwede ba yan, te? Pwede. Sige, tanongin. It's okay. Go. Hi! Hi. What are you eating? Chips. That looks delicious. Is it? Why want is some? this awesome? Go. Can you tell Tita, what's your favorite thing to do? Play soccer. Yeah, play soccer. Do you have any favorite subjects? What's your subject? Science.
I think sports. Sports. So, yung isa Sports. science daw. Science, Total wow. opposite sila eh. What else? Yung sa nasa athletic Subject. side, sa scientist. Oo nga. I think math. Maths daw din. Math. Math, wow. Here is a mathematical formula. Can you, hindi, joke Can you, lang. can you, Can you get the number sentence of the joke? why do you like math? And why do you like science? Why do you like math and science? I don't know. Why do you like math? Baka na-enjoy nila yung mga, ano, Hindi, pampasakit ng ulo. Kailangan maingay. English. Kailangan Oo, English. Oo, okay, sorry. Sorry. I don't know. Siguro sabi nila, nag-enjoy ako kumain. Ang dami naman tinatanong. What's your favorite number in the electric fan? Go. Answer. Sabi ni Mom, Ano yata, I ano want to electric hear fan? them. Go. Go up. Ask her. What is it? Huh? Ask. Ask what? Can you introduce yeah. yourself? Your Lola wants you to introduce yourself. Is Lola there? Is Lola living with you? Lala is so pretty. No. No? Lala, skincare reveal, please. Zion and Knox, can you say something about yourself? What No. Can else? you introduce yourself? But go say something. Wait, what? What? You wanna travel. Say something about yourself. If you want to travel. Because where you Something wanna about myself. travel. You said say something about myself. Yeah. Something about myself. Pinipiloso po Galing, kanya. magaling. Pinipiloso po kanya. Pinipiloso. I think yung gusto nilang tanong saan yung favorite travel destination nila. Oh, I'm sorry. Okay. Where's your go? Your favorite travel destination. Hawaii. Hawaii. Oh. Yeah, Hawaii. Why do you like Hawaii? Where do you like that? Because I could meet our cousins. Huh? Mm. Our cousins is already in Australia. Oh, I thought they were in Hawaii. What else is in Hawaii? I don't know. Do you like their beach? You like the beach? I don't know. What do you like in Hawaii? I don't Kasi nandun si Ella, di ba? So Oo. yung dalawang boys niya, yun yung Nandoon. best friend nila eh. Magpinsan, Mm. magpipinsan. Kaya they love Hawaii. Doon nagkikita. Kinain ng rapper. Aside from soccer, what do you like to do for fun after school? What do you like to do? Aside from playing soccer. Playing my iPad. 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 Do you sing? Filipinos love to sing. Do you sing and dance? No, I hate singing. He hates mommy's singing. How about dancing? Dancing. You like dancing? Yes. No. No? Can you show us some Why moves? not? I don't know because it's annoying. Annoying. It's annoying because I don't know. No, they I'm dance. good You dance, remember? I know. So I they dance had their dance. Lola's 70th birthday and they did a presentation. Nagdancing sila, all the cousins. Wow. Wow. Can you show us? No. Ano sa'yo? Ano sa'yo ba? Sabi niya, ano ba yun? Na-enjoy ko yung snack ko eh. Ang dami niya namang ano, Sobrang enjoy sinasabi. natin. Nasimot niya na talaga yung ano. Sino mo sila? Go on, I'll see. Sinira. I don't know. Ask what? Ask. Do you have best friends in school? Oh, who's your best friends? Who's your best friend in school? Zach, Cristiano, and Elias. Louder. Zach! Louder. Louder! No. Who's your best friend? Zach, Cristiano, and Elias. But you were going to say it louder.
Go, ikaw. Who's Okay, your... how many cousins you have, Zion and Knox? I can't count all of them. I don't know. Can you recite their names one by one? 8. You wanna give their names? Go give their names. Why? Yeah. Who are the ay tuloy, ang sakit na ng ilong ko. Okay. Okay, bye. Okay, pass. Okay, pa. You have cousins living in Hawaii, right? Rules, nothing. Chase. Oh yeah, Chase, Axel, and Nick. Chase, Axel, Sage. How about 2 more? Yun yung mga cousins daw nila. Sinasabi lahat ng names. Oo. Enumeration na nagaganap. Okay. I like being the rapper. Yeah. You wanna go to the Philippines? When are you going to December? What? December? December, yeah, December. Do you like going to the Philippines? Yeah. What's your favorite country to go? Your favorite Lagi ang country? response sila. I don't know. I try Hawaii. I'm sorry, what? Hawaii daw yung favorite nila. And Philippines, di ba? Favorite place to go. Which one? Which Second favorite place. second Second favorite favorite. place? Philippines. Good. And what's the third? Ako din, yung second favorite ko din yung Philippines eh. Second lang. Nandito pala ako. And Japan daw yung third. Oh, I haven't been to Japan. Maybe one What do day. you like in Japan? I like their ramen. Yeah, I eat ramen. The snow Yeah. daw Actually, in you can say Japan. you eat the snow. You eat the snow. Go tell them the snow. Just now. You smell like a baby. Makukulit na. Ilan taon sila nung nagpunta ng LA? Nung 2019. Sa Mga LA. bata pa. Baka di pa Oo, nila ilang naalala. taon Hindi sila. pa nila naalala Siguro, yun, no? Oo, pero naalala nila. Mga 4 and 5 years old data and 6. I am 7, 6. I'm Kasi 7. magna-9 na si Zach. Oh, magna-9 na. Okay. June. Siya, 7 pa lang. Kasi 7 nung Feb. I'm 7. Not Yeah. 6. 7. No, he's 9. Kidding. So that means you're 8. Siguro si daddy na yung nakatulog. Ano? Oo, ano pa? Sinasabi niya, Daddy na yung papatulog yung mga nakatulog. bata. Oo nga, tas siya yung nawala, no? Oo, okay. You wanna go now to daddy? We're finishing soon. Yeah? You wanna stay? No. Makamami talaga, eh, no? Makamami talaga. Lahat sila makamami. Same. Okay. That's why I'm staying here. Wash your hands. Ganun yata talaga pag boys, no? Makamami. Oo, very sweet. Mga boys. Alam mo ba ate, meron ng ano yan, meron ng scientific explanation kung bakit yung mga nanay i-close daw sa mga, may nabasa ako yata sa Harvard yata. Talaga, na bakit? Bakit na ba? habang nagbubuntis daw ang mga nanay, parang may naiiwan, parang may part ng DNA talaga din ng bata ang naiiwan dun sa, di ba, yung DNA natin sa kanila naka-pattern. Sila nag-iwan din yung mga boys, especially yung boys, nag-iwan sila ng DNA din sa mother nila. So, physiologically, talaga nagkakaroon kung bakit, Parang may part, Oo, kaya may part na naiiwan sila sa atin, kaya sobrang mas close sila sa atin, hindi lang sa psychological. Bakit ang mga daughters close naman sa tatay, hindi naman nagbuntis yun? Yun ang next question, yun ang limitation ng study ate. Hindi pa nila nagawa. Kung babasihan mo yung logic, so yun nga, questionin mo yung sumulat nun sa Harvard. Bakit yung mga daughters? Hindi ko rin sure kung Harvard, malaki pero kasi nagbabasa ako ng mga studies sa Emerald, yung mga journals. Tapos nahapyawan ko siya. Parang tinignan, ang galing naman nito. Meron boys, pala din siyang yung anak mo.
Ay, isa lang po ang ano, yung boy, pero Two super girls. close din siya sa akin. Tapos yung 2 girls, ayun, Sa daddy. kontrabida ako sa buhay nila. Mas daddy's girls. Kontrabida Daddy's sa girl. buhay. Oo, ang Siyempre. nanay ang nagpakahirap mula umpisa, tapos yung mga daughters close sa tatay, no? At kamukha pa nila, kamukha Oo. pa nila. Ang galing, ang galing. Anyway, meron pa po akong isang question sa inyo, Ma'am El. Ano po yung mga advice, hindi pala 'to question, mga advice na lang po na puwedeng, Puwedeng ibigay natin sa mga viewers natin na nagko-consider po na mag-migrate po sa Australia? If may mga I think sabi nila mas mahirap daw mag-migrate ngayon, pero consider yung age, dapat bata, 35 and below, mag-migrate na kayo kung gusto niyo mag-migrate kasi 35. mas mataas ang points. Over 35, pointing system din pala po. may pointing system eh. Over 35, medyo bababa yung points mo, so mas mahirap. Pati pagdating sa skilled visa, makikita niyo naman online if ilang points yung kunwari engineering, nursing, doctors, ganon, kung papasa yung point nyo. Pero I think mas in demand din ngayon yung mga nurses at saka mekaniko, Mga skilled po. chef, yun mga madaling makapasok, skilled. Yung iba pumapasok muna as student visa and hoping makakuha ng mga sponsorship from work, saka Employer. nakakapasok sila dito. So, depende sa diskarte. Pero go for it. Kung Mas madali ba pag pamilya or kailangan, I mean, single or pagka nag-apply? Depende kasi sa visa. So, kung migration, which is skilled visa, okay lang ang family or single. Pero pag uumpisahan mo sa student visa, syempre, mahirap kung may family kang dala, show money ang mas malaki. Kasi ipapakita mo sa kanila na kaya mong mabuhay with the family. Bayaran pa yung school fees mo at saka mag-rent, yung ganon. So talagang super laking amount ng money yung papakita mo. Kaya yung iba talaga ginagawa nila New Zealand muna. Kasi mas madali migrate from New Zealand to dito. So that's another way. Punta muna kayong New Zealand. Open kasi ang New Zealand ngayon. Nagbo-book na yan si engineer. Ayan o. Kaya tahimik yan eh. Pero recommended naman na pumunta kayo dito, mag-migrate. Australia is good. Tingin ko sa compare sa ibang bansa, mas family. Mas maganda mag-raise ng mga bata dito or family. Kasi mas alaga. Pagdating sa government, medical, Mga subsidies, no? tsaka yung school, mas maganda sa Australia. Tsaka yung weather dyan, di ba, very similar. Ang Sa weather din. Manila. Depende which state ka makakapunta eh. Kasi minsan may part na malamig. Sydney, Sa maaraw. Sydney, similar sa Manila, di ba? May summer, autumn, at saka spring, at saka winter. 4 seasons din. Sorry naman. Sa Pinas kasi 2 seasons lang eh. Hot and very hot. Super hot. Hot and very hot lang, oo. Pero hindi nag-snow sa mismong Sydney. Pero may part ng Sydney, kagaya Blue Mountains, sa bandang north, doon nag-snow. Malayo. Si engineer, ang tahimik mo nag-iisip ka na bang Nagdadalawang isip na siya. Meron ka bang Ang umpisa kayo, mag-tourist visa muna kayo para makita nyo at saka ma-feel nyo yung vibe ng place ng Australia. Pag yung iba nagugustuhan, so mag-a-apply na ng student visa or magko-consider na mag-migrate. Si engineer po, ayan, TNT agad yung inaano niya. Ba't ganyan? TNT agad yung iniisip TNT agad. Baka illegal agad yung way. Working in the government pa naman yun si engineer. Hindi ako basta-basta sa government ako affiliated ngayon. Anyway. Kaya tahimik yan eh.
Tourist muna. Tourist, try mo 20 muna hours. mag-work. O nga po, nag-apply daw siya ng visa, tourist, pero one way lang yung ticket. Lagot Hindi ka. talaga gusto. Meron nga ako kilala, ano, parang show lang nila yung pabalik. Pero Oo. ang ano, tourist visa sila, tapos they will find na agad ng job. Ay, grabe ka, nambubuko ka. Pwede po ba yung Ah, gano'n? name drop. Pwede po ba yung gano'n? Napatunayan. Wala akong pinangalanan dito. Oh, hindi mo Magtatagpa naman kami. pero pag huli ka talaga. Oo. May persona non grata ka na. Hi, inaantitagan siya si mami, oh. Sige na nga, ano. Ay, meron tayong question para sa ating GCash. So magpaano na tayo para makatulog na din yung mga kids. Oo. Ayaw talaga nilang matulog. Mag-aalas 12 sa kanila kasi Oo. 3 hours away, di ba? So, Oo. Na Si tayo daddy nila yung nakatulog. Kaya nga, si daddy yung nakatulog. No. Before natin, napakita muna natin yung mga pictures. Ayan, ang gaganda ng pictures. Saang mga lugar yan? So, ito sa Canada, yung sa far left, Oo. sa gitna, sa Hawaii, at saka Singapore sa right. Oo, yun Changi Airport. Nakapunta na ako dyan sa Singapore last 2021. Sobrang ganda ng Ganda, Singapore. di ba? At Nag-enjoy ka ng mga taas na bata. lang talaga ng cost of living. Natawa nga ako doon kasi when I visited Singapore, mas mahal pa yung tubig kaysa sa soft drink. So, Dapat yung baon ka. yung pala kasi nag-import na sila ng water from Malaysia. Kaya mahal ang tubig sa. Tsaka mas healthy naman kasi ang tubig. Kaysa Ayaw sa nila soft na. drinks. Nagkagalit na naman si ate. Yung soft drinks, magkakasakit ka doon, kaya mura lang yun. Ayan, saan naman to, El? And from left, sa Bali yan. Mhm. Yung sa Bali, gitna, Indonesia. yan, Canada pa rin yan. Tapos sa right, sa Blue Mountains. Sa sinasabi ko kung sa nag-snow. Ayan, ganda. Oh, tingnan yung background do. Blue Mountain. Ayan sa Hawaii yan. Hawaii. Enjoy na enjoy nga sila, oh. Super love nila ang Hawaii. Once pa lang ako nakapunta ng Hawaii. 2017 pa. Balik ka doon. Meet Ella. Andun si Ella. Oo nga, parang nagka-chat kami parang many years ago. Doon daw niya nakilala yung husband niya. Nung nagbabakasyon siya sa Hawaii. Oo nga. Gustong-gusto niya may mga bisita na dumadalaw sa kanya. Talagang bibigyan kanya ng time para i-tour around. Or Saang island? Sa Honolulu. Honolulu. Oh, pani. Gano'n ba si Angel? Tsaka pag bumisita uli kayo ng LA, sabihan mo ko kasi magkatabi lang LA County sa Orange County ako. Okay. Iba kasi LA sa amin Lower Antipolo. Uy, patok yun patok yung joke mo. Ayun, may question ba tayo, Reg? Kayo na magbigay ng si Ate El na lang magbigay ng question. Sa December pag-uwi namin, kita-kits tayo. Ayun, Ayun. Doon tayo sa milk tea shop. Ate, kasi, Ate Sarah, kailangan kasama ka din. Na first umuwi. Uuwi ka ng Pinas. December, ang sobrang mahal ng ticket pag December. Tapos, kailangan balikan ka lang, Kasi, Okay. Inom lang ako ng milk tea, tapos balik na ako, ganun. Kakain tayong takoyaki. Favorite ko pa naman yung takoyaki. Oo. So, okay, ako naman ko question. Sige. Paano nag-umpisa yung The Coffee Session? Okay, gusto mo tungkol sa tungkol sa pagmamigrate nyo. Ay, hindi ba natin sabi kay Ate Kel? Ay, kay Ate El yung kung ano tong sumasagot ka pa.
Hindi natin si ate. Pero pwede natin sagutin natin yung tanong ni El kung paano nag-start yung The Coffee Session. Ate. Kasi, hindi, kasi kami nitong si Reg, magkaiba kami ng time zone, di ba? So, pagkatulog na yung anak ko, dun yung time ko na tumawag sa pamilya, yung ganyan-ganyan. So, siya yung lagi kong iniistorbo. Tatawagan ko siya. Kasi habang madaling araw ako, nagigising ako ng kailanganing oras. Oo nga. Hindi, madaling araw dito dyan, Oo daytime, di ba? So, habang Pero kahit nagwawali anong siya, oras naman tayo, di ba? kahit anong oras, nagwawali siya, nag-uusap kami. Tapos nasa banyo ako, sabi ko, teka lang, magtitimpla ako ng kape. Ay, ako din, ate, palagi yan. nakuminom ako ng kape. Nanginom ako ng Yun, kape. habang nag-uusap Bago kami. nag-umpisa, pati yung mga Tapos, chikahan niyo. Oo, Sobrang minsan tagal may namin kasi magtikahan yan. mga 4 na oras, ganyan. Kunyari magbababay na kami. Isang Oo. oras pa yun. Ibig sabihin, Oo. 30 to 1 hour pa yun. 30 minutes to 1 hour. Pag naalala namin na, di ba magbababay na tayo? O sige na nga. Oo. O alam mo ba ate, ganyan. Another 30 minutes na naman yun. So sabi ko, Extended. gusto mo ba Kasi noon ko pa gustong parang podcast, ganyan. Inaya ko yung husband ko. Siyempre wala naman siyang time, tsaka ayaw naman niya. Sabi ko, Reg, tala, mag-podcast tayo. Sabi mo pa nung una, ayoko nahiya ako. Sige na, kaya mo yung kunyari, nagchichikahan lang tayo. Yun. Tapos yun nga. Tapos Bigla na siyang bumili ng website. Nagulat ako. Bumili ng website si ate. So anong oras na dyan? 3 a.m., 4 a.m. Oo, 4:20 a.m. Pero dahil daylight saving time na, so 5 na siya, 5:20 Wow, a.m. paano ka natutulog? Ano yun? Anong tulog? Wala nang tulog. Hindi ako Tapos nag-aalaga ka pa ng anak mo. Sunday naman, so yung husband ko wala namang work. So pag may time, hindi ako nakakatulog nung after ng show. Usually nagbe-bake pa ako ng 'di ba parang last week, Reg, nag-bake pa ako ng pumpkin bread. Oo. Ubos na. So mamaya after ng show, magbe-bake uli ako. Before mag-show, marami pang ginagawa si ate. Tapos, mag-show na. Tapos mamaya marami ulit siyang gagawin. Si Reg din. Marami rin, wala rin yung pahinga. Ito din, ito na, si engineer. So, team walang tulog kami talaga. Team tulog, yun? So, ayun, meron tayong pa-contest na tuwing after ng discussion, sumasagot ka pa. Meron tayong question, tapos yung unang makakabigay ng tamang sagot ay mananalo ng 100 pesos GCash, ipapa-GCash, at yung aming napakagandang coffee mug. Gusto ko yan. Ayan. Tingnan lang pag umuwi kami. Hindi, pag-uwi ni Manny. Oo, sige. Friendship, ibigay mo sa akin kung saang address ni Reg, no? Okay. Sige, ipa-deliver namin coffee mugs niya. Okay, thank you. So, meron gusto mo bang mabigyan ng question? Yung na-discuss natin. Ipapasagot natin sa viewers. Tingnan natin kung may mga... kung may nakikinig. Si Ingy na sasali. Ano yung favorite place na pinuntahan na bansa nila, Knox and Zion? Meron lang tayong 10 seconds delay, no? Delay, sa Facebook. Sa Facebook. So, yung mga viewers natin, magsasagot sila. Yung kailangan yung tamang sagot. Saan daw? Sabi ko na si Mami. Nanalo na agad, Mami. Yay! Congratulations. Galing talaga ni Mom. Fairness po kay Mami niya, she's very, very, very pretty. Parang hindi ko nahalata na Mami mo siya. Gusto niya yan. Parang sister lang, no? Oo, totoo. Ako pa nga daw ate niya. Ayan, post natin ulit si Mami. Ano pong secret nyo, tita? Pa-share naman. Skincare reveal naman po dyan. Wala lang daw siyang stress sa buhay. Wala din nagpupuyat araw-araw, gano'n. Ay, wala na tayong pag-asa.
Wala tayong pag-asa. Tulog na, Reg. Si ate din naman ageless eh. Thank you. Ate, Mana ako kay ate. Ate Way. Ate Way. Way ang pangalan ko. Nickname ko. They call me Way. Way. Oh, tama nga. Tinatawag ka na ate ni tita. Oo nga, ate nga ako niyan. Anak ko yan eh. Bunso ko yan. Tita, pa-PM na lang ng ano nyo ng sikreto nyo para para magamit masundan namin. Wala akong bisyo. I don't drink, I eat a lot of fruits. Oh. Sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo, engineer eh. Tingnan mo yung bisyo mo eh. Wala akong bisyo. Bisyo ko lang magpuyat. Tsaka magbasa ng journals. No? Magbasa ng journal everyday ng sobrang dami. Kailangan din engineer ng rest. Mm-mm. To live healthy and What is slim stress? down. Mapapagalitan na naman tayo ni ate. Ito sabi ni tita, fruit. Nakakaganda ng skin. Ay, sorry ate. Nagkasabay tayo ng pinda. Nakakaganda ng skin. Uy, Reg, bilhin na tayo. Kaya pala hindi maganda yung skin ko. Hindi ako kain. Walang mabiling prutas dito. Ay, meron mangga doon na nakasabi. Yung mangga ng kapitbahay. Pumasok na sa amin eh. Sungkitin mo na. Kuya, kunin mo na. Kainin Tita, ko. nasa si tita, sa Australia? Nasa Australia din. Tita, paano namin mabibigay yung coffee mug mo tsaka Gcash? Kay Baka, Manny, baka meron kang, Aki Manny na lang, no? yung coffee mug. Coffee mug. Yung Gcash, Wala hindi siyang naman natin bigay. Gcash eh. Adi, Sa akin pa na lang meron, po, tita. sa bank account. Tita, may Gcash ako. Kaya mas maganda skin ko kay Ate Way, haha. Ay, ang galing talaga ni Mama. Magaling yan eh. Oh. Panalo yan. Panalo mang asar si tita. Mm-mm. Please give to Mo. Okay po. yes po, yes po. Si Meron Mama pa po ng ba kayo? number one listener. Kapag po ba pumunta ako sa gig niya sa 26 ba yan? 26. Mm-mm. 26, 27. Meron akong ano. Gcash. Meron kang May giveaway ba to? Free drinks. Oh, Akala, Water. service water pala. Okay, iba ang tubig sa VGC. No ka? Oo, mahal kaya doon, di ba? Lahat ng bilihin doon, mahal. 80 pesos dun yung mineral na 500 ml lang. Love. 80 pesos. Totoo pala. Welcome siya pag sa 26 or before, mga 24, nasa Manila na siya. Ayun 24. pala. Oy, free drinks 20. daw. Rek, punta kayo. Kasama mo yung mga bata. Sama mo daw si Mad. Kasama mo si Mad. Mag-date kayo doon. Ano ka ba? Alam niyo naman na old fashion yung masyado. Kayo na lang ni engineer. Ako dadaan lang ako pagka uwi na. Okay, daan. Tapos, Dadaan pa hanggang madaling araw nandun. Siya pa yung nag-close. Ayun. Miss El, baka gusto niyo po ulit na i-promote yung yung milk tea ninyo. Oo. Pakita ulit natin. Paki-follow ulit please Double Bubble Milk Tea Cafe sa Facebook. @Double Bubble Milk Tea. At saka sa IG, meron din kami @Double Bubble Milk Tea. And Yan, then, sarap. pakibanggit uli yung address at Taytay and Sa San Juan, Taytay. San Saglit, hindi ko alam yung exact address. Ang exact address is 16B, Pag-asa Street, corner Victoria Barangay, San Juan, Taytay, Rizal, Philippines. So, yung San Juan ay nasa Taytay? Nakalagay San Juan, Taytay. Akala ko Nakamit San Juan yung as in San Juan City. Okay. Sorry, baka San Juan Street, ganun? Ay, hindi ko alam. Yun lang, kinopy and paste ko lang yung address. Bahala na kayo yung mga Basta viewers. nasa Taytay. Matutuntun nyo yan. oo. And Check na lang yung page. Or follow na lang yung page sa IG at saka sa Facebook.
Dapat pala nahingi Double natin. bubble. Oo. Din natin. And also yung mga hindi pa po naka-follow sa amin, Facebook, Instagram, and YouTube. May Yun, nakapost na ba tayo sa YouTube o wala? Kaya Siyempre baka wala. siguro, kaya pala hindi pa natin nasa-search. Ano ka ba? Meron, nag-iisa yung kay Engineer. Special naman. Natin, download na natin. With El, maraming salamat uli. Maraming salamat po. Nagpaunlak ka na mag-guest sa amin. Thank you then, and nice meeting you all. Thank Nice. you. Buti na lang meeting may you po. technology, no? Kaya nga Grade 4, grade 4 pa tayo huling Oo nga nagkita nun sa school. Siyempre, grade 4. Tapos how many decades? Makikita mo silang lahat, di ba? Lahat ng mga classmates. Ikaw, hindi ka pa rin nagbabago. Pretty pa rin. Ito naman, masyadong honest. Pati na yung height. Parang yung height. Joke lang. Pati yung height, di nagbago. Kainis. Ikaw din Grade kaya. 4 pa rin. Oo, grade 4. Totoo, promise. Grade Totoo 4 nga, din ako malaki. Akala nila, short history. Akala nila dati, or akala ko din, malaking babae ako. Kaya di ba pag sa class picture, yung mga hagdan-hagdan, nakikita mo talaga, kunyari, grade, mga elementary, natundok sa taas. Tapos taon-taon bumababa akong ganyan. Totoo, hanggang nandun ako sa pinakababa. Tapos one time, sabi nung doon ako dapat sa pinakauna, yung nakaupo na. Sabi ng mga kaibigan ko, puro mga nakatayo kasi matatangkad sila. Pinakausapan ko lang si Manong. Sabi ko, Manong, dito na lang ako. Pinayagan naman niya akong tumayo dun sa pangalawang row. Totoo. Para ipapanggap si ate na matangkad. Kasi nandun yung mga mga kaibigan ko eh. Ayun lang. So, ganito na ako nung grade 4. Totoo pala, no? Totoo pala. Hindi si Elden, ganyan din naman itsura nila nung grade 4 eh. Hindi, diba? iba din. Tumatanda na tayo. Pero pretty pa rin ikaw. Pretty pa rin. Hindi, si tita. Si mami mo ang pretty. Siya ang panalo talaga sa atin. Siya ang panalo. Hihing natin yung secret niya. Ayun, makakasunog ng mahimbing na yan si mama tonight. Ayun, thank you uli. At thank you. Hindi ka na namin masyadong istorbohin kasi nag-aantay na yung mga boys mo. Pero tulog na si Sir DJ mo. Oo. Tulog na si Manny. Ayun, sa next time sana mapaunlakan uli kami pag hindi ka busy. Anytime. Thank you. Good night. Good night. Po and good night.